Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo. Ingatan po kayo ng Diyos at pagpapalain. Kung dati na kayong pagpapalain ng Diyos, patuloy kayong pagpapalain ng Diyos at ingatan hanggang sa buong pamilya po ninyo at sasamahan kayo ng Diyos kahit saan po kayo paparoon. Shout out po kay GM Francisco. Shout out po kay Ma'am Robles, kung tawagin namin Kuyang. Rosalinda Tan, DJ Kin. Shout out po sa kay Dexter is Lucas ng Anilaw. Anilaw ba o Kanalati? Shout out po sa lahat ng video sa shout out. May wasahin po ako para sa inyo. Pakinggan po ninyo, napakaganda po ito. Ito po yung salita ng ating Panginoong Hesus at sinulat po ng kanyang mga apostol. Pakinggan po ninyo. Mateo 5:43 hanggang 45. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Yun po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Binasa po ng inyong lingkod. Ang pansin po natin sa unang binasa po ng inyong lingkod, sabi ng ating Panginoong Hesus, narinig daw ba ninyo, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. So, yun po ay utos ng lumang tipan po. Utos ni Moises. At sinabi naman ng ating Panginoon Hesus, gayon naman sinasabi ko sa inyo, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa inyo. Palagi pong sinasabi po ng inyong lingkod na ang utos po ni Moises ay binago po ng Diyos. Binago po ng Diyos. Pagdating ng ating Panginoong Hesus, binalawak po. Okay? Nakasulat po yun. Kung may Biblia po sa bahay, basahin po ninyo at ibabase po ninyo sa mga sinasabi ko. Huwag po kayo humatol basta-basta po. Yun po ang utos ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, ang kalooban ng Diyos Ama ay sundin natin ang ating Panginoong Hesus. Sundin ang turo niya. Ito po yung turo ng ating Panginoong Hesus. At sa baba po, ang sabi po dito, sapagkat pinapasikat niya ang araw sa mga mabubuti, gayon din sa masama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa di matuwid. Ang ibig sabihin nito, ito po yung mga tanong po sa akin. Marami nagtanong sa akin na nasaan na yung siyempre, nasaan na yung salita na ang Diyos ay pag-ibig. Ito po, nagpapaulan ang Diyos sa mga masama at sa matuwid, at pinapasikat niya ang araw. Siya po ang lumalang ng araw Siya rin nagpapaulan. Kaya po, kahit masama man tayo o mabuti man, kahit hindi man nanampalataya, ay pinapasikat ng Diyos ang araw sa atin. Ibig po sabihin noon, kahit hindi tayo mananampalataya, napansin po natin, kahit hindi mananampalataya, masagana po sa buhay. Maraming pagkain, at may mga sakyan, at komportable po sila. Nag-aaral ng maayos ang kanyang mga anak, at sila po ay masagana ang kanilang negosyo. Kahit hindi po sila mananampalataya. Yun po ang ibig sabihin po ng ang Diyos ay pag-ibig. Marami pong kasagutan. Ang Diyos ay pag-ibig. Mula po noon pinadala ng Diyos Ama ang ating anak na pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus, upang sino man ang sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, gayon na naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ay pag-ibig ng Diyos. Yun po yung mga sagot. Marami pong kasagutan. At nung namatay ang ating Panginoong Hesus, ay pagkatapos umakyat sa langit, nabuhay siya ng
Pagkatapos niya namatay, nabuhay siya ng ikatlong araw, umakyat sa langit. Bago po siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad kung paano ako isinugo ng aking ama, gayon din isinugo ko kayo. Kaya po patuloy ang kanyang mga alagad po na nagturo ng pag-akyat ng ating Panginoon Hesus sa langit, at isinulat po niya isinulat ng mga alagad ng ating Panginoon Hesus ang salita ng Diyos upang sa panahon natin ngayon mababasa. At nagpadala po ang Diyos hanggang ngayon, nagpadala ng mga ngaral, nagsasalita po ng kanyang salita, hango po sa Biblia. Kaya po kung gaya ko po, nagsasalita ng iyong lingkod, huwag po natin hatulan na yun loko-loko yun mga anong alam noon sa salita ng Diyos, wala nang pinag-aralan yun. Ate pong magbuli-bulayan, pakinggan po ninyo ang mga salita ko at ibang nangangaral po. Pagkumparahin po ninyo kung galing ba sa Biblia ang pinapangaral nila o ang pinapangaral ko. Huwag po tayong magugulumihan. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po kahit na hindi mananampalataya, ulitin ko po, masagana ang kanilang buhay, komportable sila, kahit anong gusto nila, kahit na nababae sila, kahit nagbisyo sila, sugal, kung ano-ano, masagana pa rin ang kanilang buhay dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pero patuloy pa rin ang Diyos, patuloy pa rin nagpapadala siya ng tao sa lugar na yan upang magsalita ng kanyang salita. Nasa atin na po yun kung hindi natin pansinin. Pagdating po ng paghukom, doon na po tayo hatulan kung saan tayo dadalhin ng Diyos, saan tayo sa impyerno o sa langit. Ulitin ko po, wala pong purgatorio. Gawa na po nila yun. Basahin po niyo sa Biblia, basahin po ninyo, walang purgatorio at wala din pong mga mga habang panalangin na tawag noon yung rosaryo, wala po, hindi po turo ng Panginoon Hesus po. Ang turo ng Panginoon Hesus, yun ang sinabi ng Diyos Ama, na sundin natin ang turo ng ating Panginoon Hesus. Ang turo po ng ating Panginoon Hesus, siya lang talaga ang daan, siya lang talaga po ang daan, at manalangin po tayo sa Diyos Ama gamit ang kanyang pangalan at ibibigay ng Diyos Ama. Muli po ang inyong lingkod, si Chief Roy. Mabuhay po kayo at patuloy po kayong ingatan ng Diyos kahit saan po kayo paroon. Samahan po kayo ng Diyos, at kung may problema man po, kausapin ang Diyos, manalangin po. At bago po tayo manalangin, alisin natin ang kaguluhan sa ating puso at isip. Hindi po marinig po ng Diyos kung magulo ang ating isip at masama ang ating loob. Ganito po ang utos ng ating Panginoong Hesus, na kung manalangin tayo, hihiling tayo sa Diyos Ama sa magitan ng kanyang pangalan. Ganito po yon. Pag humiling po tayo, linisin po tayo ang puso na wala tayong kagalit, ay wala tayong sama ng loob, wala tayong kaguluhan sa isip, at bago po tayo humiling po tayong tawad. Amang pangyarihan sa lahat, inaamin ko po na paulit-ulit po akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking maraming pagkukulang, Ama, dala ng aking kahinaan. Kaya ako maraming pagkukulang sa iyo, Ama, dala ng aking kahinaan. At salamat po, Ama, sa pinagpala mo ko, pinagkaluulo ko ng lakas ng katawan upang makayanan ko po ang maghanap buhay o mamuhay sa daigdig. Ganon. Salamat. Pagkatapos po, yan, mga kahilingan mo, kung anong gusto mong kahilingan. Pagkatapos po ng kahilingan, ito po, Ama, ang aking samot dalangin at ang aking mga kahilingan sa pangalan naman po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, at siya po ang nag-iisa kong tagapagligtas, at nais ko maging ilaw siya ng aking buhay sa araw at gabi. Amen. Amen. Yun po ang panalangin, na tamang panalangin po, na ginamit natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa gayon, sinusunod po natin ang turo po niya, hindi po yung mga kung ano ng santo na ginagamit natin, hindi po turo niya yun. Muli po yung lingkod, salamat po sa panonood ninyo, mabuhay po kayo at ingatan kayo ng Diyos.